Inilabas ko na ang aking pangmalakasang kaldero para sa pagluluto. Ang totoo niyan, matagal na talagang nakatago sa cabinet yan. Hindi ko ginagamit. Siguro last year pa nabigay sa akin yan. Pasalubong nga yan sa atin noon, nakaraan. Kaya nung nagbakasyon kami ng Rojas, ako na rin ang nag-uwi dito sa Manila. May kwento pa nga yan eh. Nung dinala ko yan sa airport, ilang beses kami na-stop sa security sa scan kasi akala siguro nila anong klaseng metal yung na-detect, yung metal detector nila. Akala siguro nila kung anong bomba o mga baril na yung dala. Hindi nila alam, mga kaldero lang pala. So ngayon, ayan na nga, bubuksan ko na. Naisip kong gamitin na kasi luma na rin naman yung mga ginagamit ko. Ang akin naman kasi hanggat magagamit sige lang, yun pa rin ang gusto kong gamitin. Pero this time, gusto ko namang itry itong bago, diba? Para pampagana magluto. Parang nakakahinayang yatang gamitin ng mga to. Ang linis-linis. Oh, ang kintab-kintab pa. Pwede ako magsalamin. Yung tipo bang pag nagluto ka, feeling mo chef ka. Kahit ordinaryong ulam lang naman ang lulutuin natin. Pero why not? Chok na. Mag-feeling-feelinger tayo, di ba? Ayan na nga, di ba ang ganda? Maganda na, matibay pa. So, eto na nga, magluluto na ako at eto yung nakuha ko sa ref. Luluto ako ng, hindi ko alam kung anong pangalan ng recipe ng dish na to. Basta ang alam ko, magluluto ako ng tanghalian at feeling ko masarap naman to. Niready ko na nga yung pangsahog ko. So, ayan, ayos tayo ng Baguio beans at saka ng carrots.
Ngayon naman, hiwa na rin ako ng bawang, ng sibuyas at ng kamatis na napakamahal ngayon sa palengke. Ayan na nga, ready na ang ating mga pansahog at lulutuin. Kaya ayan, magpe-prepare na tayo. Unahin natin ang isda. So ang gagawin ko, ipiprito ko muna yung ating tilapia. At since prito lang naman to, naisip kong gamitin yung luma pa rin na kawali. Laging yun ang paborito kong gamitin. Mamaya na natin gamitin yung bago. Hindi lang makamove on sa luma, ay no. At ngayon nga, gagamitin na natin yung bago nating kawali. Dito ako magigisa ng ating bawang, sibuyas at kamatis. Dito ko na rin lulutuin yung ating ulam. Dapat pala yung wooden spatula lang ginamit ko, no? Baka magasgas na naman ang ating bagong kawali. Pero hindi ko naman masyadong diniin yan. Kaya hindi naman talaga siya gumagasgas. Next time na lang. At ilalagay ko na rin yung gulay natin, yung ating Baguio beans at carrots. Lalagyan ko na rin siya ng oyster sauce, pampalasa. Itong oyster sauce na brand na to, less sodium to, compare dun sa isang nabili ko dati. Lalagyan ko nga rin pala siya ng konting toyo. At ilalagay ko na rin yung pinrito kong isda kanina. Ayan, sama na rin natin dyan. Nakalimutan ko lagyan ng paminta kanina, kaya ngayon na lang natin ilagay. Maglalagay rin ako ng konting tubig lang para hindi masyado maalat. Then, tatakpan na natin para mapakuluan.
Eto na nga, kumukulo na ang ating masarap na ulam. Na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong tawag. So, para siyang XP lang. Ibig sabihin, experiment lang. Ayan na nga, luto na. Huwag i-overcook ang mga gulay para may crunch pa siya mamaya. Eto na nga, ready na para isalin sa lalagyan. Oh, ang bilis lang, 'di ba? May ulam na tayo. So, ready na ang mag-lunch. Next time ulit, guys. Thank you for watching. Bye!